Yes. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Good Jimmy. evening, attorney. Magandang gabi po sa inyo. Opo. Ma'am, salamat po. Attorney, si Maricel po ito at si Chiki. Kayo po ba ay Hi, nariyan Ma'am po sa Maricel, Senate Ma'am. premises? Opo, ma'am. Nandito pa rin kami nakalockdown na po as upon the instructions of Secretary John D. Cremulya. Kayo po ba ay kasama ni Senator Bato de la Rosa? Where were you during po nung panahon na nagkakaroon po ng putukan dyan sa Senate? We were discussing legal remedies, ma'am, no, because we had just received word of the Supreme Court decision. Tapos naghiwalay lang po kami sandali. Pumunta kami sa opisina ni Senator Alan, Senate President Alan, no. And apparently all of the, I think most of the majority was there, no. Tapos meron po kasing konting handaan doon na simple dinner. Tapos habang kumakain po kami, may narinig kaming putukan na. So kala namin fireworks, no? And then when we discovered that it was we actually only found out that it was gunfire nung sinindihan na namin yung television. And then the first thing we did was to call Senator Bato to check if he was okay. And luckily, he was okay naman. Nakasecure naman siya sa office niya. Ay, so, Attorney, tama ba yung pagkaintindi ko? Kayo po ay naroroon kasama ng ibang mga majority sa office ni Senate President Cayetano, pero si Senator Bato naiwan po sa kanyang tanggapan, pero pareho po itong nasa 5th floor. No, it's a different floor po kasi yung kay Senate President sa mas mababa na floor yan. Tapos sa 5th floor po yung kay Senator Bato. Second floor kasi yung kay Senator Alan. But however, we were in communication naman, and when we found out that he was safe, kahit paano, napanatag na yung loob namin, ano. Pero bakit po, attorney, hiwalay si Senator Bato de la Rosa when you were discussing yung legal remedies po para sa kaso po niya? Hindi, kakatapos lang nga namin mag-discuss. Nag-break lang kami literally to have dinner. Eh dito po kasi ang custom nila, nagla-lunch sila doon kay Senator Jinggoy, tapos dinner, kuminsan sagot ni Senator Alan. Kami naman nakikisama lang dahil wala naman kami ibang makainan dito. Kanina And po, then we separated just for dinner. okay, just for dinner. Kanina po, no, bago nangyari yung mga putukan, ay sabi nung Senate reporter namin dyan, si Mian Los Baños, ay nakita yung elevator no, na gumalaw from dun sa floor ni Senator Bato de la Rosa, tapos pababa, tapos bumalik agad. Ano po ang nangyari po dun sa between that time po? Kasi ang sinasabi po nila, parang on the move si Senator Bato. Hindi po. Nandito po si Bato sa building. Oh, yeah, within the building naman po, yes. Oo. Wala naman ganun, ma'am, na hindi ko alam kung may ibig sabihin yan, ma'am. Kasi, wala naman. I don't know if that means anything. I guess someone else knows more about that. Kami po, basta ang alam lang namin is secure siya sa 5th floor and that's it. Attorney, kanina po may nabanggit si Senate President Cayetano na meron din daw pong ilan doon sa mga kasamahan nilang senador yung nakatanggap daw ng information na baka may mangyari dyan, alis na kayo. Kayo po ba, nakuha nyo rin po yung info na yon? Ano po yung nakarating sa inyo? Kasi po, ang balita lang doon sa iba na may 4 daw na senador or 5, it's an unverified count. May a few senators na natawagan supposedly na umalis na daw, leave because may mangyayari. So obviously, that takes away accident from the equation. Ibig sabihin, this was premeditated. Ngayon, ang problema, kaya wala masyadong naniwala naman doon, kasi hindi naman nag-alisan yung mga staff nila. So kung totoo naman yan, siguro naman out of the spirit of self-preservation, siguro naman nag-alisan sila, wala namang pala. Dahil po sa nangyari ngayong gabi, no, may putukan, ang daming gulo kanina nangyari po, no. Si Senator Bato de la Rosa ba, ano pong plano, ay magsistay lang po muna dyan sa Senado, o as soon as mag-lift yung lockdown ay will find ways para ilabas po ang senator? Kasi po, kami po as lawyers, ma'am, all we can do is to
availing of all the available legal remedy. So, yun ang pinag-uusapan lang namin. As for his physical safety, I will really leave it up to him, no? Kasi we honor his decision. That's autonomy niya, no, over his body, no? Pero sa mga naririnig ko, parang wala naman siyang balak umalis, no? So, we don't know. Pero after the incident this evening, attorney, paano yung assurance ng security ni Senator Bato? Kasi I don't know if it's related dun sa pag-aresto sa kanya because hindi pa malinaw. Pero at least, paano po yung assurance ng kanilang security dyan? Kasi po, the USAA, no, the Office of the Sergeant at Arms, is a very capable group, no? However, we all know that no matter how capable they are, they're definitely outnumbered, no? Lalo na kapag nagpapadala ng mga 1,000 strong ang mga iba't ibang ahensya, enforcement agencies. So, kung sa bilang lang po, we can never secure 100% syempre Senator Bato. But legally we can. We're taking all those remedies. In fact, even the Senate has issued some resolutions. Yun nga lang, may mga kontra-kontrang resolution. Yung resolution ng minorya, gusto nila mag-surrender si Bato. Diba? Pero yung resolution naman nung mayorya is Senate Resolution number 44. Sir, although kanina sabi nga po ninyo nandun at safe naman si Senator Bato sa kanyang tanggapan nung nangyari yung putukan, what was his initial reaction? Ano po yung napag-usapan ninyo nung pagtawag po ninyo sa telepono? Hindi, ako actually, ang nakibalita na lang ako dun sa staff niya na nag-aakapan silang magpamilya. So, well, sa totoo lang, it's a personal moment sa kanila na ayoko nang i-divulge, no? Pero, basta, of course, you get the idea what would happen to families under that situation. Sorry, sino po ba ang kasama ni Senator Bato sa kanyang office? Nandun po yung buong family niya? Opo, yung wife kasi si Ma'am Nancy was here and then the children. Pero kanina po, attorney, habang nagdi-dinner po kayo with SP Cayetano, narinig din po ba ninyo yung pagdidrill daw dyan sa kabilang, I don't know, sa kabilang building sa may GSIS? Yes, kasi nga, parang naging joke na lang nga dito kasi parang feeling naman nung iba it was futile, no? Na parang may nagbabarena doon sa gilid. So parang, hindi kami sigurado kung yun or baka from some other construction site. Pero may mga naririnig-rinig kami. I don't know kung yun to be very clear. Pero ultimately, hindi naman sila dun dumaan, no? Sa binarena nila. So, either they gave up on that or maybe that was just a distraction dahil ang totoo nilang sinubukang pasukin ay yung mga emergency exit. Kasi kung familiar po kayo sa mga design ng mga opisina dito, ang bawat opisina po may emergency exit, tapos parang may veranda na malaki. So, kung tutuusin po, security nightmare, ang dali pong akyatin. And I suppose they will be addressing that soon. Attorney, nandyan pa po ba kayo sa office ni SP Cayetano? I wonder kung meron pa po kayong mga kasamang senators. Wala po, kapapasok ko lang po actually sa office naman ni Senator Bato, but again, we cannot divulge his location. So, kasama pala si Senator Bato. Opo. Attorney. Hindi ko siya kasama ngayon. Hindi kasama. Hindi niyo po kasama si Hindi. Senator. So wala kayong kasama senador ngayon? Oo. Wala po. Kakahiwalay lang namin. Attorney, Kasi nag-uusap po yung mga senador. Attorney, alam ng lahat na talagang takot na takot si Senator Bato de Rosa na. Sorry, Attorney, hanggang kailan po kayo mag-stay dyan? Ma'am, pakiulit po. Takot po na ano. Hanggang kailan po kayo mag-stay dyan sa Senate facility, Attorney? We are in unison with Bato, ma'am. Usually po, umuwi naman kami sa gabi. Pero because of the development, naka-wait and see kami. Even si Senator Alan, si Senate President has announced that they will not leave the building without Baton.
Okay, Maraming we salamat understand po. that, Attorney. Marami pong salamat for joining us. Attorney, ingat po kayo Thank you, dyan. ingat po. Sige po. Salamat po. Okay, mga kapatid,